kalalabs, airport na naman tayo, going to London. Yehey! Biyahe-biyahe pa mo, hanggang mahilo-hilo ang line. Breakfast muna kami, mga kalas, bago tayo pumunta ng gate. So, dito kami sa Paul. So, meron silang mga ham and cheese, croissant. Meron pa dun. Ang dami dun. Colorful hamburgers. Yeah, I know. That's a big macaron. Kain, mga kalalabs, ng ating breakfast. Sobrang busy ng airport na to. Oh my gosh. Are we going to the immigration now? We didn't go through the immigration. Maybe we don't need to. Yeah, kasi hindi kami So, pumasok kami ng airport. Nag-scan ng yung mga luggage, mga bag. And then, pagpasok namin, diretso na sa duty free. Tapos, mga restaurant. And then, wala pa kaming gate. So, hindi ko alam kung papasok ba kami sa immigration. Kasi usually, immigration muna bago duty free, di ba? So, tataka lang ako. Laki naman ang sandwich na. But, yeah, kain ko. Ikot-ikot muna tayo dito sa airport. Kasi wala pa kaming gate ni Papa Dave. Iniwan ko siya dun sa may food court kasi naghahanap siya ng wifi. Walang wifi. Ay, ang daming tao dito. 45B. Grabe naman yung pila, mga kalalabs. Oh, hanggang meron pa sa likod namin, papasok sa sa gate. Biruin nyo yon. My gosh. Kasi naghihintay kami ng ng gate namin. Tapos nung lumabas na yung gate number namin. Grabe. Yan na yung pila. Diyan lang kami nakaupo kanina. Doon kami kumain sa Paul. Tingnan niyo yung food court nila dito, malaki. And then yung may mga shopping area din sila diyan. Kaso nga lang yung mga more on like football, tapos pangalan nito, mga sunglasses, sardines, mga ganon. Umikot din ako kanina, kaso nga lang, wala din naman ako may papakita sa inyo kasi. Same-same lang naman siya. At least, nakita niyo yung food court ng Portugal airport na. Kita niyo yan, haba pila. Nag-aaway-away na po yung mga pasaherong nakapila dahil nga po sa ating mga pasahero na nahuli na sa kanilang biyahe. It's a newscast. I'm reporting. Reporting from the Lisbon airport. People is fighting now here kasi yung iba kasi late na sila sa sa flight nila. Tapos kailangan nilang pumunta doon sa una para sa flight. Kaso nga lang, may mga pasahero din na naghihintay na hanggang sa dulo nagtsatsagang pumila, tapos mauuna sila. Sabi nila, kasalanan nyo yan. Bakit kayo hindi kasalanan nyo yan. Bakit di kayo pumunta ng ng gate nyo ng maaga, ganyan-ganyan. So, ganun talaga. Kasi tingnan nyo naman, mahaba po talaga yung pila. Kaya kailangan maaga kayong pumunta ng airport para hindi kayo, ma-stress. Kasi, gulo yan. Nagsisigawan sila One thing about our airport situation, we've been to so many airports. How many stressful airport situations have we had on this trip that are very stressful? Pretty much zero. Yeah. Only Shenzhen and Urdumqi were like big, Yeah. but we weren't stressed. They were just surprisingly big. Yeah, We Turkey didn't as well. stress because why? Why? We came early. We always come early, Yeah. and it's totally cool. Yeah. But some people, they just try and game the system and they get shocked. Yeah, they're so sad. They're so mad. Don't underestimate airport. airports. Correct. So, go to your airport now. Now na. Charot. Update po tayo sa ating pinaglalabang pila dito sa airport. Hindi pa rin tayo umuusad at malilate na rin kami sa aming flight. Kahit maaga kami pumunta dito. Oh my gosh. What's going on? Bus na kami. Another waiting time, love. Wait pa more. Late na yung flight namin.
Hotel na tayo mga kalalas. Oh my God. Hindi na ako nakapag-vlog after mag-land ng eroplano. What a roller coaster. Day to day. Starting from Portugal Airport. And then, bago maglan yung eroplano, maglalan na nga lang siya. Maglalan na siya eh. Maglalan, dadadadadadad. Tapos, bumalik siya pataas. Kasi hindi makalan yung eroplano. That's our first time to experience that. What do you feel about it, love? Make me daisy. It make me shaky. It make me, I don't wanna take a plane anymore. Can we just take a boat? Parang ayoko na. Oh my God. Tumatawa-tawa ako mga kalalas, pero kinalma ko muna yung sarili ko bago ko hawakan yung cellphone kasi iba talaga yung feeling. Like before, na ikwento ko na sa inyo, iba yung yung dadaan siya sa matinding turbulence tapos babagsak siyang ganun. Iba yon. Iba naman ngayon. Yung ngayon is like, kasi windy siya eh. Hindi ko alam kung ano yun. Windy siya, ganyan. Tapos, hindi makalan yung eroplano. Kasi, maglalan na siya talaga eh. Like, lalapag na siyang ganun. Gaganon na siya eh. Tapos, biglang gumanon. Tapos, umakyat ulit. Lumipad ulit. Pinalipad ulit ng piloto yung ating eroplano. Hindi ko na alam talaga, Bi. Sabi ko pa ba, Dave, can we take a boat going back to back? Tinatawa-tawa ko lang pero yung nginig ko din talaga, Bi. Oh my gosh. What a day. Biruin nyo, muntik pa kaming nahuli sa flight kasi yung pila sa Portugal Airport, sa Lisbon is, oh my God. That is the craziest airport actually na experience namin. Ang dami nag-aaway na pasahero. There's like a passenger like is so mad that he's saying, I'm not coming back here in Portugal. Never again. Sabi niya, I don't know if they care. He said, never again. Sabi niya, galit na galit siya. Kasi, bukod sa hinabol namin yung flight namin, and by the time that we got in the gate, another something went wrong. 'Di ba? So, syempre, stress yung mga pasahero. Especially yung mga pupunta ng New York yata yon, may New York nasa harapan namin. And then they're asking those people na doon sa 'di ba it's very different sa sa airport sa Lisbon mga kalalabs kasi you're very helpless. They're not gonna help you. They're just gonna like you show them your passport, your ticket kasi boarding na, and then nagmamakaawa ka na please let us go through the lineup first kasi malilate na kami sa flight namin. They're just like, and they just doesn't care. Yeah, just say what else. So, they just like whatever. Kasi sa lahat, na-experience na namin lahat-lahat. Like, parang hindi naman lahat, pero na-experience na namin iba't ibang airport. Every airport, when the plane is leaving, like boarding, they will have announcement. They would say, okay, who is flying to Calgary? The plane is boarding now, final boarding. And then they will take you away and they will take you from the immigration and then bring you to the plane. Pero sa Lisbon, Portugal, hindi siya ganon. They're just gonna make you suffer, wait to the line, and that was a crazy lineup. And then there's like passenger that they're shouting, they're fighting, kasi it's like you're lining up. And then there's like people cutting the line kasi gusto nila mauna sila dahil late na sila. They just like, very crazy. Oh my gosh. But anyway, di ko alam kung nanginginig pa rin yung katawan ko. I'm still shaking. I don't know why. Like maybe because of that thing, but it land safety naman, okay naman. As you can see, dito naman kami. Pero iba talaga yung pakiramdam pag na-experience mo yun. Especially first time mo ma-experience yun, yung laland. Tapos tumaas. Tapos nagtatry ulit. And I'm just praying na sana this time it will land. What if it was like, do you think, Bev, there's like plane like trying to land first attempt, second attempt, third attempt,
5th attempt. And that's gonna be crazy. Right? Yeah, but at least they know better not to. Yeah. Anyway, dito na kami sa London. And maliligo lang. We are just going to go somewhere closer to our hotel, I think, kasi it's raining and cold. Shower time. And pakita ko lang saglit sa inyo yung ano natin. Yung hotel namin. Itong room. Ang ganda. I like this sofa. Tayo lang pakita ko sa inyo ha, mga kalab. So, di ako makataya. Nanginginig yung tuhod ko. This is a beautiful room. The bed is big. I hope it's comfy so that we can have a good rest before Those pillows last night were terrible, weren't they? Yeah, I know. Before our long flight tomorrow again. Oh my God, flight na naman mga kalalabs. 2 flight pa from UK, London to Calgary to Vancouver. So parang oh my God, hindi ko na alam kung ilalagay yung puwet ko be. Tingnan niyo itong sofa oh. Looks amazing. I like the color as well. And tingnan niyo yung din naman. Yung decoration niya. I feel like this is the nicest room that we have in this trip. Yeah, Do you? Do you agree? I agree. I think so. This is the nicest room that we have. What was the worst room? Worst room, I think the it's not worst. Hong Kong. Hong Kong, yes, but the rest will be maybe Airbnb in Porto. Oh yeah. Yeah, and then Lisbon Hotel is okay lang. It's not that great, but I think those two, and Hong Kong and then Porto and then the Lisbon. But overall it's good. Yeah. I think I would say also the Turkey one. It's not comfy for me. The Turkey hotel that we have. Really? At least, I'm just telling you the truth. Okay, ito naman yung bathroom natin. May ilaw ba dito? Ayun, yay! Okay, shower time. Rest a little bit. And mag-shave si Papa Dib. So, ito daw yung famous Tower Bridge dito sa London. Ayan. Mas okay yata doon sa kabila para mas makita yung view. Kaso nga lang, dito tayo napadpad. They also have, dito, mga kalalas. Ang tag dito, castle. Ang ganda kaya yung sa other side niya. Kasi ganito yung niya, view niya. Hindi ko alam kung dadaanan namin yan, eh. Kasi, magte-take tayo ng train papunta dun sa next, destination. There's like Richmond. Then Westminster. Ito naman yung tinatawag nila na Big Ben, mga kalalabs. Ang ganda. Laking relo, no? Big Ben. Amazing. Tapos dadaan pa yung bus na to. O, diba? London na London. Sa harap ng Big Ben, makikita nyo ang London Eye. Yan daw yung London Eye. Nag-uumpisa na namang umulan, mga kalalabs. Tapos lakas pa ng hangin. So pupunta tayo sa sa isa pang tourist spot dito sa London. Ito ay ang Palace, King Palace. Hindi ko lang alam kung makikita natin yung mga gwardiya or guard sa harapan. Let's see. And then after this, kakain tayo kasi gutoms na mi. And then after kumain, uwi na tayo sa hotel. Buti na lang, meron pa kaming time mag-ikot-ikot dito. Kasi sayang din kung hindi tayo nakapag-ikot. Even though, parang wala na akong mood mag-vlog. Kasi medyo nanginginig-ginig na mi. Like, alam mo yun? Muntik ngang ayaw ko nang sumama lumabas eh. Kaya sabi, pwedeng maiwan na lang ako. Pero naisip ko na sayang din, dito na lang din tayo.
i-ano na lang natin, i-push na lang natin. Pauwi naman na tayo bukas. Kaya, pinush na lang ni Mami Faye. Alam niyo yun, kahit ano, pagod na as. Nagpapahinga daw yung mga gwardiya, mga kalabs. So, wala po sila dyan. Kaloka. Tsaka hindi pa maganda yung weather. Oh, talagang umuulan. Kahit umuulan, madami pa rin damang tao dito. Meron palang malaking park doon. Sobrang laking park. Naalala ko tuloy ang Vancouver. Dito sa sa London. Okay, I think we're done. Let's go to the restaurant. Let's go to the restaurant. At kain na kami. Dinner, mga kalalas. Hotel na kami, mga kalalabs. Oh my God, what a long day. Kakauwi lang namin dito sa hotel and it's already 9:19 na ng gabi. Kumain kami ni Papa Dib ng dinner sa may Flatiron, yung pangalan nung restaurant. Hindi ako makapag-vlog doon kasi sobrang ingay, ang lakas ng music. Kaya sabi ko, hindi ko na Pero, tsaka madilim. Na-enjoy namin yung dinner and okay naman yung walking natin sa city kanina. Pero sobrang lalayo ng mga pasyalan dito galing kami dito sa hotel, diba? Papunta dun sa first location namin kanina. Sa may, anong location ba yun? What is the first location we went, love? Not that one, the other one, before Tower Bridge. Naglakad kami. So, I think less than 40 minutes yung nilakad namin from here, papunta doon. Tapos, nag-take kami ng train, papunta sa Big Ben. And then, tapos yung London Eye, nakita din natin. And then, after that, punta kami dun sa King Palace, pero wala namang ganap doon. Tapos, lumakas na yung ulan. Punta kami sa park, naglakad kami ng siguro mga 5 minutes para mag-book ng Uber. Nag-Uber kami. Oh my God, the Uber, like, mas mabilis pa yung lakad namin kaysa dun sa Uber. Kung hindi lang umuulan, lalakarin talaga namin papunta dun sa kinainan naming restaurant. Malapit lang din naman yung restaurant dito sa hotel. Sabi naman, oh my God, para kami inantok doon sa loob ng car. Kasi, siya, like, yung stoplight nila, like 10 seconds, right, love? What? I saw the stoplight, it's every 10 seconds. Yeah, like every 10 seconds, tapos na yung red light na kaagad, yung car, hinto siya ng hinto. And then, by the way pala, yung pala dito, yung mga, pagpunta kayo ng London, UK, it's very expensive dito. Yun yung yun lang, basta mahal dito. Like example, yung train namin papunta dito, galing ng airport, is around $60. Kaming dalawa na yun ni Papa Dave. Tapos, yung train kanina, I don't know how much is the train, love. We paid, ginamit kasi namin yung card eh. Train, galing kami doon sa may, no, the train ticket. Not much. Yun, so mas okay siya pag train kasi mas mura siya pag nasa city ka na, pero pag galing ka ng airport, mahal talaga siya. Tapos yung Uber namin, galing doon sa King Palace, papunta dito malapit sa hotel namin, is $50. So, marami kayong pwedeng gamitin na transportation dito sa London. You can use bus, Uber, or train. So, depende na lang kung saan doon yung gusto nyong gamitin. And make sure na kung ayaw nyo ng nagta-transportation kayo parati at ang gusto nyo lang naman puntahan is yung mga tourist spot dito sa London, you can just stay closer there kasi malayo kami. Ito yung pinili naming hotel kasi siya, mura. And then, alam mo yun, kami, kasi walking, para sa amin, kung maaraw lang, walking talaga yan eh. Pero dahil hindi maganda yung weather ngayon dito sa London, nag-take kami ng transportation. Pero yeah, siguro may makikita din naman kayong mura, malapit dun sa mga tourist spot. Kaso nga lang, mahal yung nakita, mahal na nga to eh. So, yun lang yung may share ko sa inyo. And ano pa ba?
wala na, yun lang. Pasensya na kayo, hindi na ako masyadong nakapag-vlog. Wala na ako kanina gana mag-vlog kasi nga dun sa, alam niyo yun, kung mga nangyari. Tapos, ito talaga yung pinaka-challenging day namin ni Papa Dave. Kasi biruin mo, from the airport sa Lisbon, sa Portugal, and then to the, here, sa London, UK, aeroplano. Next naman yung sa train. Yung sa train, biglang sumakay kami, biglang nagpreno yung train, bumagsak yung mga tabutan niya lang, nakahawak kami ni Papa Dave. Pero yung matanda kanina, naawa ako kasi talagang gumalapak siya doon sa, gumalapak. Natumba talaga siya doon sa, ng floor ng train. Meron daw kasing nakaipit na something doon sa may door. Kaya biglang, door ng train, kaya bigla nilang in-stop. So, yeah. Okay, yun na po yung ating vlog sa trip na to. I don't think I will be vlogging tomorrow mga kalalabs kasi hindi na carry best ng power ko. And by the time na napanood nyo to, we are back in Vancouver na. So we are going to have a long travel from London, UK to Calgary, Calgary to Vancouver. So mahaba-haba siya. So hindi na ako magbablog, no. So again, maraming salamat po sa suporta sa panonood ng aming adventure ni Papa. Talaga adventure siya. Hindi siya madali. Sa totoo lang. Basta, hindi siya madali. Yun na yun. Nagustuhan namin yung mga pinuntahan namin. Pero, si Papa Dave talaga, matatag siya dyan. Talagang, iba yung katawan niya sa katawan ko. Iba yung trip ko, iba yung trip niya. So, ito talaga yung pinaka, I think, masasabi kong mahirap na travel na experience ko kasi ang dami naming biyahe, ang daming eroplano, ang daming transportation, mga ganyan. So, anyway, yun na yun. Salamat po sa panonood. See you sa Vancouver. Love you all. Bye. Good night.